Hello po sa ating lahat. Talagang maraming mga bagay na nangyari nang naging presidente itong si Donald Trump. Ano? Noong unang term niya as president, hindi naman marami yung mga naging issue. Ano? Ngunit sa ngayon, talagang grabe yung nangyari. Ang isang hindi inaasahan, yung away ng magkalapit na bansa, yan ay ang Canada at United States. Sa totoo lang, talagang yung mga Canadian at saka American, halos pariyo naman yan pariyo ang ancestry. Uh, in fact, ang mga Canadian ay yung mga dating loyalista ng Great Britain noong revolutionary war dyan sa United States. Yung pag-rebuild ng yung mga 13 colonies against sa British rule. Okay. Ngayon, nung natalo itong mga British, so sila ay nag-retreat dyan sa Canada. So in other words, yung mga nag-retreat yan yung mga ancestry ng mga Canadian. So just like the United States, alam naman natin na karaniwan dyan ay yung galing ng Europe. Okay, kaya siyempre puti, halos pareho naman ang itsura. Diyan sa United States, marami yung mga English speaking dahil yung mga ancestors nila ay from England. Then diyan naman sa Canada, karaniwan din English. Pero may mga mga Francis, ano? Okay. Kung tignan mo yung history nila, talagang laging nagtutulungan yan, ano? Nung World War II, pareho silang nasa side ng Allied forces. Pagkatapos, World War I, pareho sila sa Allied powers. Pagkatapos ng World War II, the same thing, na nandyan din sila, no? Yeah, magkasama din sila. Pagkatapos yung mga yung mga gira ng United States after World War II, ay tumutulong din ang mga Canadian sa mga Amerikano. I remember dyan sa Korean War noon, ang kasama ng mga Amerikano, yung mga Canadian. So in other words, talagang dahil magkapit-bahay, tulong-tulong sila. In fact, wala silang parang boundary guard, ano? Ang ibig sabihin, pag ikaw Amerikano, malaya ka naman nakakapunta sa Canada. Pag Canadian ka naman, malaya ka naman makakapunta sa United States. Hindi required yung mga visa o whatever document, ano. Pagkatapos, in terms of trade, talagang give and take in terms of yung negosyo. So, may mga American company sa Canada, then mayroon din mga Canadian company sa United States. At saka marami palang yung mga bagay-bagay na nakikinabang ang Estados Unidos. Halimbawa, yung langis, electricity, yung mga minerals, steel, etc. No? So, talagang yung trade partnership ng United States at Canada ay talagang beneficial to both country. Ngunit sa ngayon, with the election of their new president sa United States, so yun nga, naitaas yung tariff o yung mga taxes, accordingly 25%. Kaya to itinaas din ang taxes ng mga products na from United States na pumasok sa Canada. In fact, yung last
napanood ko kanina na vlog ay yung Tesla. So, ang Tesla, ito yung gumagawa ng kotse na gumagawa ng kotse. Karaniwan yata yung mga electric car na pag-aari ni Elon Musk. So, alam naman natin na si Elon Musk ay kanyan, parang right hand ngayon ni President Donald Trump. Okay, so yan banned or bawal na yan sa Canada. So, grabe talaga yung naging trade war ng dalawang bansa, no? Okay. Yung dating magkaibigan, dating halos brother, yan, nag-aaway na ngayon along with Mexico, China, at saka iba pang mga Ngayon, naiisip ko lang ito, at the point in time na parang nagkakagulo sa Europe, pagkatapos sa America. I remember yung mayroon yung noon na British Commonwealth countries. Okay, British Commonwealth countries. So, alam naman natin na pag sinabi British, it refers to Great Britain. Although, nung wala pa ang Great Britain, ang laging nababanggit ay yung England or Inglaterra. Ngunit ang England ay united with Wales, Northern Ireland. Kasi apat yung alam ko dyan, England, Northern Ireland, Wales, at saka kung hindi ako nagkakamali, ito yung British Columbia. Although nakakalimutan ko na, Scotland pala yun, Okay, tama. England, Scotland, Northern Ireland, at saka Wales. Okay, so yan. Ngayon, nung nag-combine yan, hindi, ang naging pangalan nito ay United Kingdom of Great Britain. Okay, United Kingdom of Great Britain, Kaya ang tawag sa mga tao from Great Britain ay British. Halimbawa, ang kanilang mga ancestors ay from Scotland, from Wales, from England. So, they are British. Okay? Ngayon, I remember yung British Commonwealth of Countries. Ito yun, Noong 16th century hanggang pagkatapos ng World War II, ang Great Britain ay napakalawak ng mga nasakop na nito, In fact, ito yung sinasabing empire na the sun never sets. Why? Kasi sa lawak ng teritoryo ng British Empire, laging may araw, walang gabi. Okay? Kaya hindi napakalawak yan, Ngunit ang mga malalaking bansa na naging teritoryo ng British Empire ay halimbawa India, napakalaking bansa yan. Diyan sa China, yung Hong Kong, dating kanya ng Great Britain, Australia, New Zealand, United States, okay, United States, Canada, napakarami. Diyan sa Africa, yung mga Fuji, Singapore. Ang Singapore ay dating bahagi ng British Empire. Malaysia,
I think one time ang Indonesia ay kanyata ibang European power diyan, ano? Ano pa? Sa Africa, South Africa. Okay, Fuji. So, marami yung ano. Ngayon, dahil nagkakagulo, okay, ito pa pala, no? Ang mga bansang ito actually ay mayroon pang sense of unity. Why? Kasi karaniwan ng mga ito ay English speaking. Maybe at times ang English ay hindi nila national language, but then ito rin ay kanilang second language. Kaya biyasa sila sa English. Like halimbawa sa Australia, sa New Zealand, South Africa, Canada. Okay. Yan ano. Mayroon silang sense of common history dahil dati silang naging bahagi ng British Empire. Yung culture, yung kanilang mga belief and so on, ano? So may pagkakapareho. Okay. Ngayon, at this point in time na medyo magulo ang kuan, siguro maganda na buhayin din yan ng mga British. Okay? Kasi para kuan ano, magkaroon sila ng unity in terms of defense, in terms of trade, in terms of mga culture, education, at saka iba pang mga aspekto. Kaya ganyan. Dahil nga ang United States ay dating bahagi ng British Empire, ngunit ito naging independent. Pagkatapos at this point in time, inaaway yung mga ibang bansa. So dapat yung mga bansa na naging bahagi ng British Empire ay magkaisa para magtulungan sa iba't ibang aspekto, ano? So, ganyan lang na naisip natin. So, muli, thank you. Sana like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.